KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong Nobela. Hello mga master at mga lodi. Maraming salamat po sa suporta. Tere na sa karugtong ng ating Kwentong Nobela. Ang Tugatog ng Buhay. Kabanata 3441-3450. Tagalog Translator, Andy Dors. Tawag. I-prick. I-click. I subscribe Kwentong Nobela, Kabanata 3441. Sa sandaling iwagayway ni Alex ang kanyang kamay, nagbago ang mga batas ng Deraenji Temple at bumuo ng domain na Bamalot sa Peking Buddha. Mamaling ang tubig. Ano ang iyong pinaghirapan? May huling salita ka ba? Walang pakialam na sabi ni Alex, ang boses niya ay maganda. Ang masamang Buddha ay tila pinigilan sa lupa at hindi makagalaw ng isang kalamnan sa ilalim ng limitasyon ng Deraenji Temple. Alam niyang talo na talaga siya. Huli na siya ng isang hakbang. Tapos na ang lahat. Hindi ko maintindihan isa kang babae, ngunit paano mo nakuha ang gulong ng buhay ni Buddha? Sabi ni Alex, actually, lalaki ako. Imposible. Kung lalaki ang katulad mo, may mga babae pa ba sa mundo? Ikaw ang bahala kung maniwala ka o hindi. Kukunin ng nanalo ang lahat. Tapusin mo ako dali. Ang Peking Buddha ay prangka at hindi nakiusap sa kanya. Gayunpaman, sa wakas ay sinabi niya, makokontrol mo ang Deraenji Temple, ngunit maaaring hindi ito isang magandang bagay. Marahil ay isang malaking sakuna ang darating. Haha. Boom. Tarat-tarat. Isang tunog. Ang masamang Buddha ay namatay kaagad. Hindi rin nagtagal ang mga demonyong nakapalibot kay Empress Gast. Matapos buhayin ni Alex ang walang hangganang batas ng Deraenji Temple, marami sa kanila ang namatay. Bumalik sa normal ang Deraenji Temple sa puntong ito, bumagsak si Empress Gast dahil sa pagod, nakahiga sa lupa habang nakabuka ang mga binti at braso. Pagtingin kay Alex, na lumulutang sa hangin na may gintong glow, naparelax siya sa di malamang dahilan. Ancestor, bumalik na sa normal ang Deraenji Temple. Hindi ba dapat bumalik ang ancestral body tree mo sa orihinal nitong lugar? Tanong ni Alex kay Ancestor Body. No need for the time being tumanggi ang ninuno. Hindi mo ba narinig ang huling salita ng masamang Buddha? Naniniwala akong hindi pa tapos ang insidente sa Deraenji Temple. Ang Deraenji Temple ay patuloy na nilunok ang iba pang mga cosmic node ngayon. Obviously, it cannot be done with this fake ability alone. Tumango si Alex. Makatwiran ang sinabi ng ninuno. Bong! 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 Noon lang, narinig ang nakakabinging tunog ng kampana sa Deraenji Temple. Ito ay ang tunay na Buddhist kampana. Nakangiting sabi ni Ancestor Body, sa wakas ay narinig ko na ang pagtunog ng kampanang ito. Nawala ang pagtunog ng kampana ng kontrolin ng masamang Buddha ang Deraenji Temple. Umiti si Alex at bumaba sa lupa. Maaari nating buksan ang daanan sa Netherrealm gamit ang Deraenji Temple. Ngayong natapos na natin ang ating misyon, maaari na tayong bumalik sa Netherrealm. Empress, maaari nating ipagpalit muli ang ating mga kaluluwa. Sabi ni Empress Gast, sige. Gayunpaman, direktang umiling si Ancestor Body at sinabing, tiyak na hindi ito posible ngayon. Ang limitasyon ng oras para sa harmonization ng yin at yang ay hindi bababa sa 3 buwan. Sa madaling salita, aabutin ng 3 buwan bago ka makapagpalit muli. Holy crap! It actually takes 3 months. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? 3 months aren't that long. Matatapos ito sa isang kisap mata. Tanong ni Alex, hindi ba kailangan kong makaranas ng 3 regla at panregla? Pagkasabi noon ay nakaramdam na naman siya ng pananakit ng kanyang tiyan. Muling bumulwak ang dugo. Walang pinipili, kaya lang niyang sunduin si Empress Gast, halika dali at tulungan mo akong magpalit ng lampin. Inilibot ni Empress Gast ang kanyang mga mata. Ito ay sanitary pad, sis. Jis, pareho lang sila. Pagkatapos noon, inalis ni Empress Gast ang Ancestor Body at tinulungan si Alex na palitan ang sanitary pad. Sa pagkakataong ito, hindi napigilan ni Alex na yumuko para tingnan ang tanawing iyon ay agad siyang natulala. Ito ay walang buhok na may malawak na yin na enerhiya. Empress, kaya medyo maganda ka. Itinaas ni Empress Gast ang ulo at muntik pang mauntog sa ilong nito.
Agad niyang tinapakan ang paa sa galit. Tatanggalin ko ang pisikal mong katawan kung titingnan mo ulit. Mararamdaman mo rin ang sakit. Titiisin ko ito, at matatapos din ito. Fine. Pumalik na tayo sa Netherrealm para kunin muna ang mga tao natin. Pagkatapos nito, makakaalis na tayo sa sinaunang daan. Kinokontrol ni Alex ang Deraenji Temple. Sa pagkakataong ito, direktang binuksan niya ang isang portal na patungo sa Netherrealm. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3442. Bush. Nanguna si Alex at tumawid sa portal. Ang teleportation portal ng Deraenji Temple ay tila mas mabagal kaysa sa iba. Tumagal ito ng 1 buong minuto. Nang makita ni Alex ang tanawin sa kanyang harapan, napansin niyang nasa loob pa rin siya ng dating Hell Tower. Ang panloob ay kapareho ng dati, at ang pinsala pagkatapos ng malaking labanan ay ganap na hindi na bago. Pagkatapos, lumitaw si Empress Gast. Pinandilatan ng Empress si Alex ng masamang tingin marahil dahil ngayon lang niya nakita ang sikreto ng kanyang katawan. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Alex ang pisikal na katawan ay kanya. Kahit hindi niya ito tingnan ay ramdam niya pa rin ang presensya nito. Bukod dito, tatagal ito ng 3 buwan. Kaya ba niya itong bantayan araw-araw? The Hell Tower is in such a broken state. Pwede bang ayusin? Mayroon itong self-repair function, ngunit kakailanganin ito ng maraming oras. Walang pakialam na sabi ni Empress Gast. Ito tila hindi siya partikular na nag-aalala tungkol dito. Matagal nang alam na may mali sa naunang monghe, ngunit hindi ko inaasahan na ang masamang Buddha ng Deraenji Temple ay lilikha ng labis na kaguluhan. Higit sa lahat, siya ay isang earn poster at hindi man lang nakontrol ang Deraenji Temple. Bakit niya gusto para palawakin ang teritoryo ng walang tiyaga? Ang Peking Buddha at maging isang dating masamang body ay tila mga po ng ibang tao. Makalipas ang kalahating araw, parehong bumalik sina Empress Gast at Alex sa Gast City sa Netherrealm. Nakipagkita sila kina Shelly, Lucretia, Blaze, at iba pa dito. Bro-in-law, bumalik ka na. Paano ito? Nakapasok ba kayo sa Deraenji Temple sa pamamagitan ng Golden Passage? Kabik na tanong ni Blaze kay Alex nang makita siya, pero sa totoo lang, ang taong hinihilan niya sa braso ay si Empress Gast. Hindi mo ako bayaw. Inalis ng Empress ang kanyang kamay at tumingin sa malayo. Ha? Bayaw, ano ang nangyayari sa iyo? Na-fallout ka ba sa kapatid ko? Pero wala din ang kapatid ko, sa ngayon, sinabi ni Shelly, hindi siya si Alex Rockefeller. May misteryosong koneksyon sa pagitan nila ni Alex. Nananatili siya sa loob ng palasyo ng isip ni Alex, kaya natural na pamilyar siya sa isip nito sa kanyang palasyo. She could sense it as long ito ay malapit, ngunit ngayon, ang pamilyar na palasyo ng isip na naramdaman niya ay kay Empress Gast. Tiningnan niya ang pisikal na katawan ni Alex bago tumingin kay Empress Gast. Walang magawa niyang sinabi, Alex, nakipagpustahan ako dati na siguradong makukuha mo si Empress Gast. Hindi naniwala sa akin ang Poloka. Ito ay kalahating araw lamang at ang hulang ito ay natupad ng maaga. Ang pagpapalit ba ng mga kaluluwa ay hindi katumbas ng pagbabahagi ng mga katawan. Ang galing lang noon. Hindi na niya kailangang magpatalo sa kanyang utak para kunin ang mga babae. Sa pamamagitan lamang ng ilang mga trick, maaari niyang makuha ang ibang parties' body and even sensor feelings clearly. Well, makokontrol niya ito ng perpekto for sure after fondling another few times. Kapag pinalitan mo ang iyong skull sa susunod, katumbas ka ng paghawak ng susi sa katawan ng kabilang partido. Ano? Bayaw, ipinagpalit mo ang iyong katawan kay Empress at naging isang babae. Ito. Mukhang maganda. Siya ay may sapat na dibdib at makapal na nadembong. Maaari mong hawakan ang mga ito sa tuwing ikaw ay walang ginagawa. Pagkatapos niyang sabihin iyon, pinalipad siya ni Empress Gast gamit ang isang sipa. Ang matabang paboril ay nag-aalala tungkol sa Deraenji Temple. Agad niyang tinanong ang tungkol sa sitwasyon ng Deraenji Temple at kung maaari silang magbukas ng daanan patungo sa sinaunang daan. Sumasang-ayon na sagot ni Alex. I can open up a passage to the ancient path after 3 months.
Why does it have to be after 3 months? Dahil ako'y makapalit at makabalik sa aking katawan pagkatapos ng 3 buwan. Tirichet asterisk S. Ang paglalakbay ng Netherrealm ay matagumpay na natapos. Umalis si Alex sa Netherrealm at bumalik sa Mount Yukon sa mundo ng Amerika. Gayunpaman, agad siyang nagdulot ng malaking kaguluhan sa Mount Yukon dahil sa pinagpalit na katawan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3443. Ahaha. Hobby, ang habal ng buhok mo na umaabot sa bewang mo, at mas maganda pa ang kalidad nito kaysa sa akin. Totoo ba itong mga pecs na ito? Alex, ikumpara natin kung sino ang mas may elasticity. Hobby, mahal na mahal ko ang mahahabang binti mo. Mayroon akong isang pares ng itim na pantyhose na imported mula sa France. Ang mga simbolo ng pag-ibig na ipinasa mula noong unang panahon ay nakaprint pa dito. Magiging maganda ito sa iyo. Dad. No. I should call you mom now. May kaklase akong lalaki na gusto daw makipagrelasyon sa'yo. Pakiramdam ni Alex ay napakaraming biro ang ginawa nila sa kanya. Hindi ba't dapat madismaya at mairita ang mga babaeng ito dahil hindi nila makuha ang isang normal na lalaki at maalis ang kanilang kahungkagan? Bakit parang puno ng beans ang lahat? Hindi lang sari-saring damit pambabae ang inilabas nila para maisuot niya, gusto pa nila siyang ipakilala sa ilang kasintahan. Buti na lang at nasa tabi ni Alex si Empress Gast. Pinoprotektahan niya siya sa lahat ng oras. Natatakot talaga siya na mahanap ng mga babaeng ito ng boyfriend si Alex. Ano ang dapat niyang gawin kung hindi sinasadyang nabuntis siya? Matatagpuan pa kaya niya ang pisikal na katawan na ito? Kaya naman, mahigpit na nag-iingat si Empress Gast at nakahanap ng mahiwagang kayamanan bago ito isuot kay Alex. Ito ay kilala bilang ang pinakamalakas na male chastity belt sa mundo. Hanggat hindi natanggal ang sinturon, walang paraan upang makipagtalik. Bukod dito, sinamahan niya siya araw at gabi. Natulog pa ito sa tabi niya. Kinailangan pa niyang hawakan ang kamay nito sa takot na maging patutot siya sa ilang segundo sa gabi. It was because may record siya. Noong nag-shower ang B** start na ito, nakita niya siya. Ito ay masyadong nakakagalit. Tirichet *S. Sa ancient path, mayroong isang kilalang gusali complex sa sulok ng primeval na lambak, hindi kalayuan sa saradong junction. Nakasuot ng balat ng hayop, isang matangkad na lalaki na may makulit. Nakatayo ang balbas na lalaki sa may entrance habang may hawak na bata na nakatapis ng damit. Hobby, umuwi ka na sa isip mo. Isang napakagandang dilag ang lumapit sa lalaki at tumingin sa malayo. 3,000 taon na ang nakalipas. 3 milenyo na kami na-trap dito, pero hindi namin magawang gumawa ng anumang bagay. Iniisip ko kung ano ang sitwasyon ng 3,000 mundo. Ang puwersang nagtatanggol sa larangan ng mundo ng Amerika ay magtatapos sa 3,000 taon, at ngayon, ito ay talagang lumampas sa takdang panahon. Maaari ba nilang harangan ang andayang Amy kung wala tayo? Walang kabuluhan na isipin ito ngayon, kaya bakit magabala sa pagtawid sa isang tulay bago ka makarating dito? Nang mga sandaling iyon, umiyak ang bata na nakalamuti. Tinabi ng babae, nagugutom ba ang bata? Magmadali at bumalik upang sabihin kay Miss Elia na pakainin siya. Hindi kita pinakuna, ngunit ilang mga bata ang ipinanganak ni Miss Elia sa mga nakaraang taon. Tapat na upang bumuo ng isang koponan ng volleyball. Bakit gusto niya ba ang mga anak? Marahil ay dahil sa sobrang boring ng lugar na ito. May ilang araw bago ang pag-aalsa ng witch beasts. Samantalahin ang pagkakataon at gawin ang ilang paghahanda ngayon. Mas marami tayong mahuhuli na witch beast sa pagkakataong ito kung hindi ay hindi sapat ang rasyon para sa napakaraming tao. Malapit ko nang masira ang dominant realm. Kailan darating ang panahon, lalalim ako para tingnan. Huwag na huwag mong ipagmalaki ang sarili mo. Jeez. Sa kasamaang palad, ang pangalawang kalahati lang ng Heavenly Witch Scripture ang nakita ko noong nakaraan. Hindi ko ito maisip sa huli. Walang paraan maliban kung naglalaman ang katawan mo ng bloodline ng demonyong tribo. Ang mga katawan ng tao ay nakagapos ng langit at lupa. Ito marahil ang prinsipyo sa Heavenly Witch Scripture, kung saan hindi pinapayagan ng mga tao na linangin ito.
Gayunpaman, ang witcher ay maaaring itaas ang pagkakaugnay ng isang tao. Medyo matagal lang. Ang lalaki at ang babae ay nagbabalak na bumalik. Noon ay biglang lumitaw ang isang malaking surge of energy sa gilid. Ano ang nangyayari? 3,000 taon nang mapayapa ang lugar na ito. Hindi maaaring lumabas ang mga witch beast mula dito. Nagulat silang dalawa. Agad kumilos ang lalaki at nagpakita ng salamin bago tumakbo patungo sa building complex kasama ang bata sa kanyang mga bisig. Mag-ingat ka. Napakalakas ng energy. Hindi biro ang mga dumating. Sa sumunod na segundo, nakita nila ang isang babae na pinupunit ang energy vortex at lumabas mula rito. Isa itong babaeng nakayapak na nakasuot ng matingkad na dilaw na damit. Nakatali ang isang anklet sa kaliwang bukong-bukong niya. Habang naglalakad siya, isang malinaw at kaaya-ayang tugtog ang narinig. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3444. Nang makita ang magandang dalaga na biglang sumulpot, natigilan ang lalaking may hawak sa bata, matagal na nakanganga ang bibig. Nakita rin sila ng babae, ngunit malamig at walang emosyon ang kanyang mga mata. Pagkatapos, itinaas niya ang paa niya at humakbang pasulong. Nilampasan niya ang lalaki at, sa isang iglap, nasa 10 milya ang layo. Ah! Teka! Agad na natauhan ang lalaki. Sumunod siya sa kanya sa isang iglap, sumugod sa napakabilis na bilis sa pamamagitan ng instant teleportation. Lumitaw siya sa harap ng babaeng iyon. Napatingin sa kanya ang babae. May problema ba? Taglit na nag-isip ang lalaki at sinabing, mahusay na engkanto, mangyaring manatili ka. Umiti ang matingkad na mata na ipinakita ang mapuputing ngipin. Hindi ako ang dakilang diwata. Bodhisattva, please help. Tahimik na kinurot ng lalaki ang bata na 100 araw pa lang. Agad na umiyak ang bata sa sakit. Bodhisattva, ang aming pamilya ay nakulong sa sinaunang daan sa loob ng 3 milenyo. Kapos ang material at walang makakain sa lugar na ito, ang ina ng aking anak ay walang sapat na supply ng gatas ng ina. Bodhisattva, maaari mo ba akong bigyan ng pabor at ipadala ang aming pamilya? Napatingin ang babae sa bata. Medyo chubby at cute ang bata. Mayaman siya. Siya ay may malaking gana. Sige. Maraming salamat, Bodhisattva. Hindi ko malilimutan ang iyong kabutihang loob. Hindi peke ng lalaki ang kanyang excitement. Ang sino mang natrap sa lugar na iyon sa loob ng 3,000 taon ay magkakaroon ng nervous breakdown. Tinabi ng babae, hindi ako naniniwala sa Budismo. Hindi rin ako Bodhisattva. Hansen ang apelyido ko. Kaya, ikaw si Fairy Hansen, agad na sagot ng lalaki. Ako si Rowan. Asawa ko ito. Pangalan niya ay Phoenix. Tumango ang babaeng may apelyidong Hansen at sumulyap sa likod, hindi pa tuluyang nakasarado ang daanan na binuksan ko kanina. Hindi dapat maging problema ang pagpapadala sa inyong tatlo. Umanda ka na. Ang kabilang panig ng daanan ay ang abyssal plane ng diffracted universe. Tabihan mo lang ako kung gusto mong pumunta doon. Tuwang-tuwa si Rowan. Go, go, go. Kahit saan ay ayos lang basta makaalis tayo sa lugar na ito. Gayunpaman, akmang gagawin siya ni Fairy Hansen, sumigaw ulit siya ng bigla, sandali. May iba pa ba? Well, mayroon pa akong ilang miyembro ng pamilya doon. Diwata, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Ipinalam ko ang aking mirror image. Nag-iimpake na sila at nagmamadaling lumapit. Bilasan mo nga. Sabi ni Fairy Hansen. Tinagtagal, ang isang makapal na tao ay sumugod mula sa gusaling iyon. Tinansya niya na mayroong hindi bababa sa 100 tao. Mayroong isang grupo ng mga bata na nag-iisa. Namutla si Fairy Hansen. Meron. Ang dami nila. Kapamilya mo ba sila? Malungkot na sabi ni Rowan, marami lang akong tao sa pamilya ko. Hindi ba masyadong marami sila? Umiling si Fairy Hansen. Sorry. Masyado kayong marami. That passage of mine hindi kayang dalhin ng maraming tao. The limit is 5 people at most. Bigyan mo ako ng sagot sa loob ng 10 segundo. Sino sa inyong 5 ang aalis? Nakapagtataka, 5 tao lang ang makakaalis. Natigilan ang karamihan.
Pagkatapos, ang oras ay lumipas ng segundo sa bawat segundo. Sa kalaunan, ang daanan ay ganap na sarado at walang pinaalis. Ang panganib ng dayuhang ayan ay hindi alam. Ang pagpapaalis sa mahihina ay tiyak na hindi uobra, ngunit ano ang mangyayari sa iba kung ang malalakas ay paalisin? Wala na ang pagkakataon. Maraming pagsisikap ang kinailangan upang buksan ang daanan na ito. Sa kasalukuyan, wala akong kakayahang buksan ito sa pangalawang pagkakataon. Gayunpaman, lahat kayo ay hindi kailangang panghinaan ng loob. Ang sinaunang daan ay bubuksan muli sa ilang sandali at ang nakatadhana ay darating sa lugar na ito. Paano kung babalik ako sa susunod? Oras at aalisin kayong lahat. Bahagyang ngumiti ang babae. Ang kampana sa kanyang bukong-bukong ay nagbuga ng sunod-sunod na liwanag na tunog bago siya agad na nawala. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3445. Nagkatinginan ng iba pang mga tao na may pagkadismaya. Darating ang nakatadhana at magbubukas ng daanan. Sino ito? Magandang balita ito kahit na ano paman. Malapit na ang araw ng pangangaso, kaya huwag mo nang isipin ito pansamantala. Maghanda tayo para sa malakihang pagbuo ng spell. Ang isa sa mga babae ay mukhang isang teenager, ngunit may sapat na dibdib, sinabi kay Rowan, bakit sisig iyak ng iyak? Pilasan mo iabot mo siya sa akin. May ipapakain ako sa kanya. Kung nandoon si Alex, makikilala niya ang babaeng may apelyidong Hansen. Siya ang kababata niya at kaklase niyang babae noong high school na si Hailey Hansen. Nagawa ni Hailey na buksan ang daanan ng ancient path nang walang tulong ng Deraenji Temple. Ito ay simpleng hindi ka panipaniwala. Hanggang saan naabot ang lakas na ito? Ang kasalukuyang sitwasyon ni Rowan at ng iba ay tiyak na hinding-hindi niya makukuhang pinangarap. 3,000 taon na ang nakalipas. Ang grupong ito ng mga tao ay nagsama-sama upang lutisin ang krisis ng Undying Clan, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sila ay natrap sa junction pagkatapos pumasok sa Ancient Path. Nabigo silang mahanap ang solusyon sa nakalipas na 3 milenyo, at sa halip, isang grupo ng mga bata ang ipinanganak. Ang kanilang kakayahang ipagpatuloy ang bloodline ay ganap na walang kapantay. Gayunpaman, mayroon ding sariling problema si Alex sa oras na ito. Ang katotohanan na siya ay naging isang babae ay kumalat. Michelle kahit palihim na gumawa ng live stream ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Ang kasalukuyang kasikatan ni Alex sa mundo ay hindi pa nagagawa at walang kapantay. Basta balita tungkol sa kanya, siguradong lalabas ito sa mga trending na paghahanap sa loob ng ilang oras. Siya ay isang walang takot na tao, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nakapaloob sa mainit at masiglang katawan ng isang dilag na mahabang binti sa itim na pantyhose, isang tanawin na walang alinlangan na pumukaw sa interes ng hindi mabilang na mga tao. Maaari ba akong magtanong kung ang Heavenly Emperor Rockefeller ay naliligo pa rin araw-araw? Paano kung ang kanyang regla ay aksidenteng dumating habang naliligo siya? What is the deal with taking a shower? Ang mga babae ay palaging may ilang araw bawat buwan. Heavenly Emperor Rockefeller, gusto kong magkaanak sa iyo. Lalaki ito. Hindi mo sinusubukan na magkaroon ng mga anak sa kanya, ngunit sinusubukan mong magkaroon ng isang relasyon sa akin. Pagkatapos noon, nagalit si Empress Gast. Nagngangalit siya sa Mount Yukon, binasag ang mga mobile phone at computer sa sandaling nakita niya ang mga ito. Ibinitin pa niya ang pasimuno, si Michelle, sa isang halijing bato sa loob ng isang araw at isang gabi. Nang ibinaba ang kawawang babae, nanginginig ang buong katawan niya at napadila. Makalipas ang isang buwan, may lumabas na magandang balita. Nagising na si Jade. Nagising na lang siya nang walang anumang senyales. Siyempre, hindi siya ang totoong Jade Benmore, ngunit ang tanging prinsesa ng Titan Tribe. Si Xerxes, na nakatanggap ng balita, ay nagmamadaling lumapit. Siya pa rin ang principal ng Flying Eagles Academy. Hindi tulad ni Gilbert na walang pakialam sa mga opisyal na gawain, si Xerxes ay isang opisyal na tauhan. Kaya naman, hindi sumama si Xerxes Lawler kay Gilbert nang pamunuan niya ang koponan sa Undead Territory noong huling pagkakataon. Sa halip, nanatili siya upang protektahan ang Amerika. Sure enough, lumapit si Xerxes para itanong kung nasaan ang totoong Jade.
Matagal bago niya natanggap na naging babae na si Alex. Kung gusto mo siyang makita, sumama ka sa akin. Tumingin si Jade mula sa Titan Tribe kay Alex. Dapat sumama ka rin sa akin. Dahil walang ibang pagpipilian, tumango si Alex. Siya ngayon ay naging isang babae. Siya ang pang-araw-araw na doses ng komedya para sa isang tao sa Mount Yukon at wala siyang magagawa. Mas gugustuhin niyang hanapin ang tunay na Jade, ngunit kung aalis siya, tiyak na hindi niya maiiwan ang pasanin, si Empress Gast, hindi banggitin kung gaano kabagot si Dorothy at ang iba ay nasa Mount Yukon. Pagkatapos ng diskusyon, maraming babae ang sumama sa kanya. Ngayong ang mundo ay payapa na, maging ang manggugulo, ang England, ay wala na. Nakasabit lang sa kanilang mga ulo ang Sword of Damocles dahil sa hindi malinaw na extraterrestrial na diablo, ngunit ito hindi makagambala sa pang-araw-araw na buhay ng bawat isa. Pinangunahan ni Jade ang daan. Matapos dumaan sa orihinal na sinaunang force field, nakarating sila sa isang zone na naglalaman ng force field. Matapos masira ang force field, nakakita sila ng isang madilim na kastilyo. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3446. Hay nako. Kanina pa tayo dito Kasama rin si Luna sa grupo. Nakatingin sa madilim na kastilyo sa unahan na tila nababalot ng walang hanggang takip silim, sinabi niya, gayunpaman, ang lugar na ito ay isang iglap lamang sa kawali noon, at ang dulo ng malaking bato ay nagyelo, at pagkatapos ay nawala ito. Pagkatapos noon, hindi na namin mahanap kahit anong hanap namin. Ang dating Luna ay isang dilag na bihasa sa halos lahat ng kanyang ginagawa. Madalas lihim na nag-aral ng mga bagong posisyon kay Alex at sinubukan ng lahat ng mga posisyon na posibleng makuha ng isang tao. Ngayon, siya ay isang maayos na dalaga. Siya ay naging mature at kaakit-akit tulad ng isang diwata. Siya ay nasa kanyang kalakasan, mukhang siya ay pinakamaganda at pinakakaakit-akit. Siyempre, maaari siyang manatili sa ganoong edad sa loob ng maraming taon kung gugustuhin niya. Kailan iyon? Tanong ni Dorothy. Ilang taon na ang nakalipas? Bueno, mga 18 taong gulang ako noon. Kasalukuyang nasa hustong gulang na ang dalagang ito. Kung 18 taong gulang siya, 40 o 50 taon na ang nakalipas. Tinabi ni Xerxes, ito ay 10 taon pagkatapos na durugan ng meteorite ang sinaunang force field. Malinaw pa rin sa kanya ang memory node na ito dahil nakakainggit silang mag-asawa noon ni Jade. Isang laban na ginawa sa langit, kinainggitan sila ng lahat ng tao sa buong lipunan ng mataas na uri ng Amerika, ngunit walang sino man ang makapaghula ng maraming hindi inaasahang pangyayari na nangyari ng taon. Natapos ang relasyon nila ni Jade Benmore. Gayunpaman, walang sino man ang maaaring umasa na si Jade ay matagal nang pinalitan ng iba sa oras na iyon. Siya ay hindi mas matagal ang Jade Benmore na mahal niya noon. Matagal nang nangyari. Hindi importante. Sabi ni Alex. Sabi ni Luna, kung iisipin, nandoon din si Commander Benmore noon. Sa makatuwid, maaaring natagpuan niya ang madilim na kastilyong ito ng mag-isa, ngunit nauwi siya sa isang aksidente sa loob. Pagkasabi noon, tumingin siya kay Jade, na kasalukuyang miyembro ng Tribong Titan. Pareho silang magkamukha, at hindi sila maiiba sa isang casual na tingin. Kaya naman, tinanong ni Alex ang Titan Princess, alam mo ba ang tungkol sa lugar na ito? Ang sabi ng prinsesa, noon, hindi ko maalala kung saan ang lugar na ito, ngunit alam ko ito nang tuluyang nagising ang aking bloodline. Ito ang Dark Cemetery ng Titan Tribe. Ano? Sementeryo ito. Natigilan ang karamihan. Tinabi ni Empress Gast, narinig ko ang tungkol sa Titan Tribe. Sila ay isang makapangyarihang lahi sa Chi Universe, halos nasa tuktok ng biological chain doon. Tanging ang mga pag-iral tulad ng Ancestor Phoenix at ang Five-Clawed Golden Dragon ay katapat nila, pero bakit dito makikita ang sementeryo ng Titan Tribe? Ang Titan Princess ay tumingin sa madilim na sementeryo ng matagal bago sinabi, ang sabi ng chismis na ako lang ang natitirang miyembro ng Titan Tribe sa lahat ng kosmikong kaharian. No way. Napuksa na ang lahi. Ano ba talaga ang nangyari? Sabi ng Titan Princess, I don't know either.
Hindi ko nga alam kung bakit ako nagising. Tanong ni Xerxes, pwede ba tayong pumasok dito ng diretso? Kung secret realm lang iyon, hindi na siya makapaghintay na makapasok. Gayunpaman, kung ito ang sementeryo ng mga Titan tribe, noon ay ibang kalikasan. Kailangan niyang humingi ng pahintulot ng may-ari bago pumasok. Dapat tingin ng prinsesa kay Xerxes. I am very sorry for turning into your wife's appearance, but I am not your real wife, after all. Kaya naman, hindi ako makakasama dahil masisira ka lang yan at haantong sa iyong kamatayan. Gayunpaman, nasisiyahan akong masaksihan ang iyong pag-ibig na nagbigay sa akin ng bagong pag-unawa sa pag-ibig. Then, I found a man that made my heart flutter. She looked at Alex's physical body. Empress Gast felt a chill. Don't look at me. Hindi ako ang iyong lalaki. Babae ako. Sabi ng prinsesa, malapit nang masira ang katawan mong babae, di ba? Hindi nakaimik si Empress Gast. Sa sandaling iyon, isang gintong kinang ang bumungad sa katawan ng prinsesa. Ito ay napakabulag na ang lahat ay hindi maimulat ang kanilang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang gintong liwanag. Malaking pagbabago ang hitsura ng Titan Princess. Hindi na siya si Jade, na pamilyar sa lahat, ngunit the asterisk man ito. Undead. Undead Queen, Juvie. Natigilan ang lahat. Ang reyna na ito ay minsang nagdulot ng hindi mapapawi na psikolohikal na trauma sa lahat. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3447. Sa sumunod na segundo, lahat, kasama sina Alex at Empress Gast, ay dumistansya at kumuha ng isang combat stance. Naglagay ng seryosong ekspresyon, nagtanong si Alex, sino ka? Masama ang tingin ng babae kay Alex. Sabi mo gusto mo ako noong puro ka man lang kasama, pero ngayon tinatanong mo ako kung sino ako. Then, bakit ka nagbago sa anyo ng Undead Queen? Hindi ko rin alam. Ayaw ko na lang gamitin ang mukha ni Jade Benmore, pero gusto kong gamitin ang orihinal kong mukha. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging Undead Queen ako, Juvie. Nagpadala ng telepathic message si Phoenix kay Alex. Malalim ang problema natin. Ang Undead Queen ay inabandona ang kanyang sirang pisikal na katawan at nais na angkinan ang kanyang Titan tribe na katawan sa oras na iyon. Bagamat matagumpay mo siyang napigilan, hindi namin alam ang lawak ng kanyang pisikal na katawan at kaluluwa nagsasama. Tanong ni Alex, sa tingin mo ba siya ang prinsesa o ang reyna? Marahil pareho, sagot ni Phoenix. Ang kasong ito ay ang pinaka-problema. Noon lang, biglang kumilos ang Titan Princess laban kay Alex. Napakalaking enerhiya ang sumabog mula sa kanyang gininto ang kamao na parang isang kosmikong pagsabog. Mag-ingat ka. Tigaw ng karamihan. Si Alex ay nasa pisikal na katawan ni Empress Gast ngayon at ang kanyang pagtutol sa mga suntok ay hamina ng ilang antas. Bilang karagdagan, hindi siya pamilyar sa katawan na ito na ginagawang ganap na hindi niya makayanan ang suntok. Bam! Isang malakas na ingay ang maririnig. Tinamaan niya si Alex sa dibdib na butas ang dugo sa buong lokasyon ng puso niya. Maging ang kaluluwa ni Alex ay sinuntok ni Empress Gast na pasigaw. Iyon ay ang kanyang pisikal na katawan. Hindi na nila kailangang hulaan ngayon. Ang makakaharap ng gayong walang awa na suntok ay tiyak na hindi ang Titan Princess. Ito talaga ang Undead Queen Juvia. Nang makita ni Juvia na wala na sa katawan ng kaluluwa ni Alex ay napangisi siya. Serves you right, Rockefeller. Wawasakin ko ang kaluluwa mo ngayon. Matapos sumanib sa Titan tribe, ang kanyang lakas ay tila tumaas ng husto. Gusto niyang makatama ng isang mamamatay na suntok sa sandaling iyon. Pinoprotektahan ng mga babae si Alex. Gayunpaman, isa pang problema ang nangyari sa katawan ni Juvia. Isang mahigpit na sigaw ang narinig. Itigil mo yan. Agad na gumuho ang sumunod na paggalaw ni Juvia. Sa pagkakataong ito, muling na-control ng Titan Princess ang katawan.
Alex, siya ay tila naghihirap mula sa ilang dissociative identity disorder. Siya pa rin ang undead. Queen na gustong patayin si Alex ngayon lang, ngunit siya ay naging Titan Princess sa susunod na sandali. Gusto niyang puntahan ito habang puno ng pag-aalala ang mga mata nito, ngunit paano siya papayagan ng mga babae ni Alex na lapitan siya. Sa sumunod na segundo, nagbago na naman siya. Tinubukan niyang magpakawala ng malakas na suntok kay Alex na may nakakatakot na ngiti sa labi. Noon lang, sumugod si Empress Gast at hinarang ang gintong kamao ni Juvia. Bam! Ang mga katawan ay nagbanggaan sa isa't isa sa isang pagsabog ng enerhiya. Pareho silang tumanggi na magbigay daan, ngunit ang pulse arrest na iyon sa pisikal na katawan ni Alex ay nasira. Isang dalaga ang nagmamadaling lumabas sa bracelet sa isang iglap. Si Hailey Hansen iyon. Mukhang galit na galit ang dalaga. Pinasag mo ang bracelet ko. Deserve mong mamatay. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3448. Ano? Nang makita ni Alex si Hailey na sumulpot ng wala sa oras, medyo natulala siya. Kahit kailan ay hindi niya inaasahan na pinakialaman ni Hailey ang bracelet na iyon para ma-project niya ang sarili niya sa harapan sa kanya sa pamamagitan nito. Nang sumulyap si Juvia kay Hailey ay ngumisi ito. Makakaalon kaya ang projection? Mamatay ka na lang. Naging golden yellow ng husto ang katawan ni Juvia habang sumuntok siya ng napakalakas kay Hailey. Ang kalawakan ng mundo ay nagyelo din sa epekto ng suntok na ito. Nakapagtataka, ginawa rin niya ang mga bata sa kanyang kalamangan. Hailey, ingat ka. Malakas na paalala ng kaluluwa ni Alex sa kanya. Lumingon si Hailey at inikat ang mga mata sa kanya. Bush. Iniunat niya ang isang daliri at itinutok ang gintong kamao ni Juvia na may kaluskos. Isang hindi kapani-paniwalang eksena ang naganap. Hinarang niya ang nangingibabaw na suntok ni Juvia gamit lamang ang isang daliri. Kahit na ang kamao na iyon, na mukhang mas matigas kaysa sa isang brilyante, ay naglabas ng sunod-sunod na mga tunog ng pag-crack. Sa hindi inaasahan, nagsimula itong masira, pulgada sa pulgada. Tatakot, umatras si Juvia ng 1 kilometro ang layo. Ang katawan ng Titan Tribe ay may napakalakas na kakayahan sa pagbawi at ang nabasag na palad at bumalik sa orihinal nitong estado bago pa mangyari ang anumang bagay. Nagbago ng husto ang ekspresyon niya. Isang powerhouse ng Eternal Realm. Nang makita ni Juvia si Hailey, isang powerhouse ng kaharian na ito, sa tabi ni Alex, ang gusto lang niya ay pagdudahan ang sarili. The Asterisk Man ikaw. Noon, kung lumabas ka kaagad, matagal nang nawala ang Undying Clan. Escape. Tumalikod siya at nagmamadaling pumunta sa Dark Cemetery. You are trying to run away after breaking my love token. What were you thinking? Sa pagkataong ito, itinataas ni Hale ang kanyang mga kamay, everything in the world was at her disposal. Isang bituin sa walang katapusang kalangitan ang nahulog at naging isang sinag ng liwanag. Ito ay naging isang puting sutla na sinulid pagkatapos dumapo sa kamay ni Hailey. Pumunta ka. Si Juvia, na tumakas at nawala ng walang bakas, ay itinali at kinaladkad pabalik. Nakatali na parang isda, tuluyang hindi makalakad si Lovia. Ang silk thread na iyon ay dumaikit sa kanyang katawan, kaya kitang-kita na ito ay tila kasing bigat ng isang bituin. Kahit na ang kataas-taasang Diyos ay hindi ito mapigilan. Dapat tingin si Empress Gast sa eksena, natulala. Ang pamamarang ito ay hindi kapani-paniwala. Higit pa rito, sinabi ng Undead Queen ang Eternal Realm ngayon lang. Ang Eternal na kaharian, anong kaharian ito? Hindi pa niya narinig ang tungkol dito, ngunit alam niyang napakalakas nito. Hailey, sandali. Huwag mo siyang patayin. Tumugod ang kaluluwa ni Alex at pinigilan si Hailey sa pagtama ng isang mamamatay na suntok kay Juvia. Siya ay orihinal na kaibigan ko, ngunit ang Undead Queen ay nagmamay-ari sa kanya, at ngayon, ang kanilang mga kaluluwa ay magkakasamang nabubuhay sa isa't isa. Lumingon si Hailey sabay swing ng nakapusod at tumingin sa kanya. Bakit ka naging babae? Mahabang kwento.
Maraming hindi inaasahang pangyayari. Ayoko. Ang gayong makapangyarihang powerhouse ay natakot sa karamihang naroroon pagkatapos sabihin na hindi niya ito nagustuhan. Kung pinitik niya ang kanyang mga daliri, ang lahat ng ito ay maaaring mawala sa isang buga ng usok. Sa gayong mga kalagayan, kahit ang unang asawa, si Dorothy, ay hindi nang ahas na magsalita. Pakiramdam niya ay naging homewrecker siya bigla. Kapag ganyan siya, the more the other ay hindi makapag-ipon ng lakas ng loob ang mga babae. Ganyan ang impluensya ng isang powerhouse. Kapag ang kalaban ay malakas sa ganoong lawak, kahit na ang pag-iisip tungkol sa paglaban ay wala sa tanong, tulad ni Juvia na kasalukuyang nakahandusay sa lupa sa kawalan ng pag-asa. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3449. Walang paabi, biglang hinawakan ni Hailey ang katawan ni Alex at hinugot si Empress Gast bago ito itinapon sa sariling katawan. Samantala, ang katawan ni Empress Gast ay nakakagulat. Makalipas ang 1 minuto, bumalik si Alex sa kanyang katawan. Pinulot niya ang bracelet bead sa lupa. Nakatayo lang doon si Hailey at pinanood siyang kunin ang mga ito. Pagkatapos noon, hindi niya pinansin ang tingin niya ng mga babae sa paligid niya. Baka sa mukha ng dalaga ang mga hinaing na kaedad niya na para bang inagaw ng iba ang binata na kanyang kinagigiliwan. Matapos mabigkis ni Alex ang lahat ng butil, hinawakan siya ni Hailey. Sa susunod na sandali, siya ay naging isang sinag ng liwanag at nagmamadaling pumunta sa kawalan. Sa isang lugar na hindi alam ang distansya sa malawak na universo. Ang mga babae sa mundo ay nagtinginan sa isa't isa ng may pagkadismaya. Paano magiging malakas ang dalagang iyon? Sino siya sa mundo? Anong relasyon niya kay Alex? Nakalimutan niyo na ba? Itinampok sa footage ang isang batang babae na dumurog sa isang planeta na may tadyak sa Divine Dreamcatcher noong nakaraan. Sa tingin ko kamukha niya ito. Sa sandaling iyon, nakatayo sa kawalan sina Alex at Hailey. Inilipat ni Hailey ang kanyang tingin sa malalim at malayong espasyo. Itinuro niya ang isang direksyon gamit ang kanyang pinong daliri. Alam mo ba kung saan yon? Umiling si Alex habang sinabing, Hailey, nasaan na ang tunay mong katawan? Napakalayo nito sa iyo. Tumalo na ito palabas ng universo. Sabi ni Hailey. Ang lugar na iyon ay tinatawag na Interstellar Hive, ang lugar ng kapanganakan ng lahat ng universo. Sa katunayan, hindi lang dalawang universo ang iniisip ng mga normal na tao, at hindi rin sila naa-access sa isa't isa. Ang diffracted universe at chi-universe lang ang magkaparehong accessible na universe sa multiverse na ito. Alex, napakalaki ng mundo doon. Gusto mo bang sumama sa akin? Maaari akong bumalik at isama ka kung gusto mo. Nagsisisi akong tumingin sa mga babaeng iyon. Umiling si Alex. If you take the current me with you, magiging pabigat lamang ako sa'yo, di ba? Hailey ay humikab. Alam kong ayaw mo itong gawin. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya, bago ako umalis, nag-imbak lang ako ng projection sa bracelet na siyang limitasyon na maaaring hawakan ng bracelet na ito. This projection of mine can only last for an hour. Noong una, gusto kong manatili sa tabi mo ng ganito. Ngayon, kailangan ko na talagang magpaalam sa iyo. May dahilan ako sa compulsory leave ko. Pagkatapos nito, baka. Hindi niya itinuloy, ngunit sa maliit na sinabi niya, alam ni Alex na maaaring hindi na sila muling magkita. Marahan niyang idinikit ang kanyang makatarungang noo sa baba ni Alex. Mamimiss mo ba ako? Pinulupot ni Alex ang mga braso sa baywang niya. Ang kanilang huling paghihiwalay ng walang palem ay hindi na matiis. Sa hindi inaasahan, kinailangan nilang maranasan muli. Sa pagkakataong ito, ibinaba niya ang ulo at walang pagdadalawang isip na sinalo ang malalambot nitong labi. Bagamat ito ay isang projection, ito ay parang totoong tao. Bahagyang nanginig ang katawan ni Hailey. Itong halik. Namumuo ang kahihiyan sa puso ng dalagang si Hailey, na ngayon ay sumugod sa Chi Universe, ay nasa langit sa itaas ng isang walang kamatayang bundok.
Pakiramdam niya ay may mali habang nanginginig ang buong katawan niya. Itong blockhead. Tatabi ni Hailey ay isang lumulutang na lalaki. Nang makita ang biglang abnormal na kalagayan ni Hailey, napakunot ang noo niya. Hailey, what's wrong with you? Agad na natauhan si Hailey at itinago ang nagliliyab na pakiramdam. Wala yon. Tara na. Tisirain natin ang buong Skyloft Mountain ngayon. Sa kabilang dulo, namula si Hailey at napahawak sa langit pagkatapos maghiwalay ang kanilang mga labi. 13 stars were summoned instantly and turned into a belt of light, wrapping around Alex. This is Manila's gift para sa'yo. Kapag nagawa mong maunawaan ang mga lihim sa loob nito balang araw, dadalhin ka nito sa akin. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Ang tugatog ng buhay. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 3450. Ito naman. Gulat na napatingin si Alex sa 13 bituin na nakapaligid sa kanya. Pakiramdam niya ay nag-freeze ang dugo niya dahil hindi pa niya narinig ang ganoong paraan, ni hindi siya naglakas loob na isipin iyon. May 13 planeta. Hindi sila 13 pingpong mga bola. Tinitigan niyang mabuti ang isa sa kanila na nagniningning ang mga mata ng banal na liwanag. Bilang resulta, ano ang nakita niya? Nakita niya ang mga buhay na nilalang, maraming palatandaan ng buhay, at kahit isang arkitektura ng komunidad sa planetang iyon. Sa madaling salita, ito ay isang buhay na planeta na may mga nabubuhay na nilalang, isang malaking mundo. Kung iyon ang kaso, magkakaroon ng 13 malalaking mundo para sa 13 planeta. Naging sariling sinturon ba ito, ganoon lang? Hailey, ano ang mangyayari sa mga buhay sa 13 planetang ito? Sumagot si Hailey, magiging ganito ang lahat. Walang mag-aalaga at magpoprotekta sa iyo kapag wala ako sa tabi mo. Hahayaan kong gawin ito ng lakas ng 13 planetang ito sa aking lugar, ngunit ang iyong kasalukuyang lakas ay masyadong mahina. Kahit na pumunta ka sa sinaunang daan, huwag mong isipin na tumalon sa Chi Universe. Ang dalawang tao ay nag-usap ng mas matagal sa kawalan. Unti-unting naging ilusyon ang projection ni Hailey. Bigyan mo ako ng isa pang yakap. Balikan mo ako. Originally, parehong si Hailey at ang kanyang junior ay nagpatuloy sa pagpatay sa walang kamatayang bundok na malayo sa Chi Universe, hanggang sa ang mga ulo ay gamulong at dugo na nabahira ng langit. Ang buong bulubundukin ay nanginig ng husto. Lahat ng uri ng mga batas ay nagsimulang bumagsak na parang ulan. Inihagis ang dice. Hailey, ang Chaos Mountain ay hindi naiiral sa Chi Universe pagkatapos ng araw na ito. Hailey, ano bang nangyayari sa'yo? Nagulat ang lalaki nang makita ang kaninang kakaibang ekspresyon sa mukha ng kanyang senior. Ang kanyang senior ay isang sikat na bachelorette sa Chi Universe at walang lalaking makakapansin sa kanya. Ibinigay pa niya sa kanya ang balikat bilang kanyang junior. Kung hindi dahil sa pagiging junior niya ay hindi niya ito magagawang lapitan. Siya ay isang babae na mas mayabang kaysa sa isang malamig na kagandahan. Ganun pa man, ngayon. Bakit parang babaeng in love siya? Ito ay masyadong kakaiba. Sabi ni Hailey, ikaw na ang bahala sa iba. Tumabi siya bigla at nawala sa harap ng lalaking iyon. Tiricit asterisk S. Diffracted na universo. Unti-unting nanlalabo ang figure ni Hailey hanggang sa hindi na ito makita. Ang babae ay passionately na naghalik kay Alex. Pagkatapos, nawala ng ganoon na lamang sa kanyang mga bisig na may ilang mantsa ng luha sa kanyang kwelyo. Ang temperatura ng katawan ay naruroon pa rin, ngunit ang kagandahan ay nawala sa malayo. Kinurot ni Alex ang mga daliri niya at pamulong, "Girl, you are surely well developed." Bilang isang matandang kamay, paano niya maipapahinga ang kanyang mga kamay sa paghalik? Tiyak na kailangan niya itong lambingin. Hindi alam ni Alex na alam ni Hailey ang mga pandaman na ito kahit sa malayong lugar. Inabot niya ang kamay niya sa dibdib habang namumula. Blockhead. Napakawalang galang mo sa pagkurot ng mga kamay mo. Masakit.
Kung nakita ng mga powerhouse mula sa Nunchi Universe ang eksena, marami sa kanilang mga pangaang nalaglag. Gayunpaman, naging miserable si Alex sa sumunod na sandali. Lumulutang sa malalim na itim na cosmic space, siya ay ganap na walang ideya kung nasaan siya. Kahit tumingin siya sa malayo, hindi niya nalaman ang lokasyon ng Earth. Banal na kalokohan. The Asterisk Man babae. Tinala mo ako sa nawalang espasyo ng may pagtalon. Paano ako babalik? Maingat niyang sinuri ang pinagdaanan ng kalalabas pa lamang niya. Parang, umakyat ako dito. Kung gayon, hindi ako dapat magkamali kung ako ay dumiretso pababa, di ba? Sa kanyang kasalukuyang paglilinang, si Alex ay isang pag-iral na maaaring pumatay sa Diyos Hari. Kaya niyang lumaban sa isang kataas-taasang Diyos. Ang cultivation ni Empress Gast ay dapat nasa God King level, ngunit kumpiyansa si Alex na mapapabagsak niya ito sa loob ng 5 minuto. Till then. Hanggang sa muling kabanata. Dito sa ating channel. Kwentong Nobela. Mabuhay. Please like, share, and subscribe. Salamat po.